Hello, Sagittarius. Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Sumasabay sa akin yung manok. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo para sa sign ng Sagittarius. Ito po ay para sa buwan ng Hulyo o July. Kunin nyo lang po yung nakarelate kayo, tapos hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ng siyang makakarelate tayo. Pero, naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, sa deck na ito, o ito namang nasa ilalim. Ito ang inyong core energy, Ten of Wands, laying the burden down, o kaya naman ay parang isasarado mo na ang kabanata. Hindi siya world card, pero ang 10 kasi speaks of ano din eh, parang closure o parang completion. So, there's a recognition na parang pagod na ako. I'm doing this for the for the greatest good of all, ganyan. O kaya ginagawa ko to para may maganda akong aanihin, pero hindi ko i-deny o hindi ko di-deny na pagod na ako. Nagsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi pa ako pagod. So, meron kang pinagpaguran na project, pwedeng creative project, at sadya namang inubos nito ang enerhiya mo. Pwedeng burnout, pwede din naman ito ay parang alam mo yung sinusolo mo. Tingnan mo yan, ang ganda ng flowers, di ba? Makikita mo flowers, nagtatanim siya ng flowers. Pero mukhang nabibigatan na siya. So, siguro yung iba sa inyo nasa isang sitwasyon na kayod lang ng kayod si Sagittarius, kayod ka lang ng kayod, na kasi ang iniisip mo para to sa kinabukasan ko, kaya kung may anak, kaya para sa kinabukasan ng anak ko, pero without you even realizing na parang todo-todo na ang pagtatrabaho at pagod na pagod ka na. So, parang nagpo-push through ka lang kasi alam mo na maganda yung parang pinupundar mo. Tingnan mo parang flowers, so, pero kung titingnan mo siya, tama na, te. Parang punong-puno na yung likod mo. Oh, you might want to stop muna. Stop muna kasi pwede kasing inaako mo ang lahat o ginagawa mo ang lahat para sa isang magandang para sa pangarap o kaya para naman sa kinabukasan ng mga tao sa paligid mo. Maganda yung intention. Maganda yung balak, ganyan. Pero kahit pa isipin mo na parang gusto mo ng sukuan o gusto mo ng huminto, parang hindi pa ito ang tamang panahon para huminto. Para sa iyo hindi pa ito ang tamang panahon para huminto kasi ewan ko, mahaba pa ang tatahakin ng iyong anak, mahaba pa, malawak pa ang gustong tahakin mo para sa sarili mo, career path, pwedeng ganyan. Kasi ito, Eight of Cups, reversed, alam mo yun, you could be in a situation na for the lack of a better term, minamartir mo, tsinatsaga, o kaya alam mo na oras na para tapusin, umalis, tapusin na, isarado na, pero hindi pa sa ngayon. Kahit pagod ka na, hindi pa sa ngayon. Pero maganda na lumabas ito, Magician. You have everything you need to make things happen for you. Um, it could also mean na namamanifest mo, unti-unti mong namamanifest yung mga pangarap na yan. Yun nga lang ang trade-off nun, pagod. Trade-off nun ay pwedeng puyat, burnout. Actually, yung iba sa inyo pwedeng parang suko na. Kahit sabi ng utak mo kaya pa, hindi pa pwedeng sumuko. Yung katawan mo talagang gusto nang bumigay o kaya gusto nang sumuko. Parang ayoko na, hindi ko na kaya. Gusto ko magpahinga. Ayoko na magpaka-hardworking. Or pwede din kasi na sumasagi sa isip nyo, 70% sumasagi na parang ayoko nang effortan to. Kung relationship ito, pwede kasi na umay na si Sagittarius.
Puwede din kasi na yung iba sa inyo parang, bakit ako hindi pinanganak na privileged? Bakit ako, bakit kailangan ako yung magdusa sa ganito? Bakit ako yung kailangan magtrabaho? Hindi naman ako yung lalaki. Pasintabi sa mga pasintabi sa mga feminista. Pero it happens. Tinatanong 'yan ng iba na bakit ako yung burden na ganito, hindi naman ako yung lalaki. For some of you, pwedeng dati ay sustentado, dati sinusuportahan ng magulang, pwedeng ganyan. O kaya ay dating mayaman, ganyan. O kaya dating maraming ipon, pero for some reason, pwedeng nalagas ang ipon, o kaya dating maraming ipon pero may emergency, kaya nagalaw yung ipon na yon. And so ngayon, parang kino-question mo na parang bakit? Ako yung sumasalo ng mga dirty work. Pwede din naman na hindi mo kino-question, pero nagtataka, pwedeng nagtataka. Pwedeng sa ngayon parang nag-iisip ka, ano ba, tatakasan ko na ba 'tong responsibilidad na 'to? Pagod na ako, may recognition na ng pagod. Tatakasan ko na ba 'tong responsibilidad na ito? Hindi na ako makatulog kakaisip na parang gusto ko nang umalis, gusto ko ng takasan, hindi na ako masaya. Alam kong may mali sa setup na ito, pero ang hirap pagdesisyonan. Alam ko na something is out there for me, pero ano yun? Hindi ako sure ano yung out there na yan. Hindi ako sure paano magsisimula, hindi ako sure kung saan ko, ano yung first step na gagawin ko para maisakatuparan yung mga plano na yan. Pwedeng si Sagittarius din ay nagpaplano na mag-aral, yung iba sa inyo nagpaplano na mag-aral, pero alam mo yun, hindi malinaw ang lahat. Hindi malinaw kung bakit parang hindi naman? Alam mo yung sasabihin sa'yo na halimbawa ng mga kaibigan mo, alam mo swerte mo 'no, parang sinusuportahan ka pa rin ng magulang mo. Ta's ang sasagot mo parang hindi naman, hindi mo dama yung suporta na puwedeng ibigay sa inyo ng mga tao. Puwede din naman na yung iba sa inyo ay may legal custody when it comes to legal battle when it comes to child custody, ta's natalo kayo, puwedeng gano'n. Parang napanghihinaan na ng loob. Parang hindi ba puwedeng bumalik na lang sa dati? Kasi sa ngayon parang pagod na nga ako, one, hindi pa malinaw yung lahat. Sabihin na natin na may mga tulong from somewhere, pero asan sila? Ang daming questions, ang daming tanong na bumabagabag sa isip ni Sagittarius ngayon, bumabagabag sa isip mo ngayon, na hindi siya enough para matulungan ka mag-decide kung aalis ka na ba talaga o stay ka, titiisin mo pa, kung mamartirin mo pa, kung magpapatuloy ka sa pagmamartir. Kasi hindi, yung iba sa inyo hindi ugali na magmartir. Parang ito ang gusto ko, go-getter kasi si Sagittarius, di ba? Fire sign. Very fierce ang energy. So, yung iba sa inyo pwedeng nagtataka na bakit parang I feel na inaapi, I feel alone, I feel nalulungkot kasi parang alam ko dati nasa akin yung lahat o kaya dati kaya kong gawin yung mga gantong bagay pero ngayon hindi na. Sagittarius, pwedeng tumatanda ka na lang din. So, mayroong mga bagay na wala kang tulog kakaisip. Kasi yung iba sa inyo siguro hindi sanay na parang yun yung theme na nakikita ko eh. Kung dati, X, ngayon hindi na, dati nagagawa tong, halimbawa, X, kaya ako nasabing X kasi, X as in letter X as in fill in the blanks. Kung dati nagagawa kong ganito, ngayon parang hindi na ako bumibenta, yung ganun. Kung dati, ang dali para sa akin na mag-say no, pero ba't ngayon minamartir ko tong isang sitwasyon na to, bakit sinatsaga ko tong taong to. Alam mo yun, ang daming hindi malinaw sa ngayon, ang daming tinatago, o feeling mo ang daming tinatago sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Basta ang daming tinatago, pwede ni universe, pwedeng ng Diyos,
And you just so feel alone. Dami mong 8 ah. Uy, Chariot, ganda to. Maganda ang kahihinatnan. Kasi ang Chariot, kung may talo man kayo sa legal battle, kung nakarelate kayo dun sa part na yun na nasabi ko kanina, natalo sa isang legal na sitwasyon, legal battle, um, hindi kayo susuko. I'm not saying na ilalaban niyo ulit or ilaban niyo ulit, pero I feel na in one way or another, hindi niyo susukuan yung sitwasyon. Pwede din kasi na yung battle na yan, not necessarily legal, pwede kasi yung battle na yan, halimbawa, yung iba sa inyo, siguro may special needs ang anak. Um, Hindi kayo nanalo in a sense na pwedeng sustento from your baby daddy or baby mommy. Hindi kayo nanalo sa paghingi ng sustento pero hindi nyo susukuan yung bata. Pwede din naman na iba sa inyo ay buntis, kasalukuyan, tapos sinabi sa inyo na malaki ang chance, example lang to pero pwede kasi na may makarelate. Malaki ang chance na may Down syndrome yung bata, ganyan. Pero sa una, parang panghihinaan loob, pero marirealize nyo na I have to push through. Yun. Basta, may sitwasyon na hindi parang ikinatalo or pakiramdam yung Sagittarius, pakiramdam mo talo ka, you feel, for the most part, you feel alone. Parang you are in a relationship pero you are alone. O kaya you are in this battle na, let's say, halimbawa, mayaman yung magulang mo pero hindi ka suportado. O kaya naman ay alam mo na marami kang kayang gawin, maganda yung tinapos mo, pero parang hindi malinaw kung ano yung career path na tatahakin mo. Pwedeng ganun. Basta may sitwasyon na pinagdadaanan si Sagittarius ngayon na kung dati kayang gawin, ang dali lang gawin, ngayon parang hindi na. Maraming tanong ang bumabagabag. Hindi siya makatulog, hindi ka makatulog, o kaya nag-overthink ka, paano mo, kung magsistay ka pa ba, o kaya itutuloy mo pa ba itong path na ito. Seeing the Chariot here, hanggang dulo, it seems like ilalaban mo pa siya. Ilalaban mo pa, alam mo yung pagod na, pero laban pa. Yan ang si Sagittarius. Matapang. Last card, uy! Temperance. Teka, kunin ko. Nahulog eh. Sorry kung merong mga unnecessary na tunog. Temperance. Pwede din kasi actually na itong legal battle na ito ay may kinalaman sa gambling problem. O pwede din naman na scam. It could go both ways ha. Pwedeng ikaw or pwede ding ikaw yung na-scam. Pero, sorry, pero leaning towards ako dun sa ikaw yung nang-scam. Pwede hindi mo sinasadya mang-scam. Pero, alam mo yon, it's something that happened in the past. You have done, pwede mong burahin din yung narrative ng scam, pero merong ibang tao maaaring nanonood ngayon na nakarelate doon. So, kung hindi ka nakarelate doon, tapon mo lang yon. Basta, there's something na misgiving na nagawa si Sagittarius nung nakaraan. And pwedeng kasama yun sa mga self-doubt na bumabagabag kay Sagittarius ngayon. Pwedeng iba sa inyo iniisip, siguro nakakarma na ako ngayon. O kaya parang, ito na yung nangyayari sa akin kasi marami akong pagkakamali dati. So, ginagantihan na ako. Nakakarma na siguro ako. Ayan, ganun. So, ngayon, ang maganda doon, ang ending kasi is temperance. So, ang temperance, this is parang balance all over again. Pwede din naman na magre-reconcile, natalo ka sa isang bagay, no? O halimbawa, nag-fail ng marriage mo. Pero magtatagumpay ka in one way or another sa ibang aspeto ng buhay mo. Example, kung hindi nagtagumpay sa isang relasyon, pwedeng marirekindle mo ang relationship mo with your parents. Pwedeng estranged kayo ng parents mo. Pwedeng mawawalan ka ng trabaho. Matatalo ka sa isang legal battle. Basta may talo. Doesn't matter kung legal o hindi. Basta may talo. At parang malulugmok, ganun. Pwede din kasi na depression eh. Itong moon card dito eh. So, pwedeng may talo na business, pwedeng ganyan, talo sa business or whatever.
Yung talo na yon magiging daan siya para mag-reflect o kaya magiging daan siya para ma-rekindle ang isang aspeto naman ng buhay mo na napabayaan mo noon. At doon ang magtatapos ang iyong reading, which is temperance. There is balance all over again. Kung dati, ubus biyaya, let's say mapagbigay, bigay-bigay, waldas ng pera, dati ganito ako ngayon parang hindi na. So may recognition na hindi tayo nasa taas all the time. So ngayon, magkakaroon ng balanse ang lahat at pwede mo tawagin karma, bahala ka. Pero kasi yun yung ano ng karma eh. Sometimes what goes up must come down. So, doon na magsa-strike yung balance ng kung dati ikaw ay nasa taas, ngayon ikaw naman ay nasa baba. Life will humble you in many ways. So, maaaring itong pinagdadaanan mo ngayong July ay isang paraan para mai-humble ka ulit. Maturuan ka ng leksyon ni universe. Pero, may past card dito, Six of Cups. So, pwede kasi na itong pinagdadaanan mo ngayon ay tinuturuan ka para mag-reconnect sa mga old friends, kung dati tinalikuran mo yung mga kaibigan mo, mag-reconnect para humingi ng tawad sa mga tao na hindi mo pinapansin dati. Pwedeng ganun. Kasi may ano eh, para kang nakakulong. May pakiramdam, may energy ako na pipick up na nakakulong. Pakiramdam ni Sagittarius, nakakulong siya. Kasi ang ugali ni Sagittarius usually is go-getter, 'di ba? Go-getter and adventurous. Pero hindi sang-ayon yung hindi nag-align doon yung mga ganap currently. Gusto mo mag-adventure pero kulang sa budget. Gusto mong gawin to pero parang napanghihinaan ka na ng loob kasi hindi ka tinutulungan ni universe, parang ganon. So, may mga pangyayari this July na hindi bagaman ipipin down ka or parang nakaka-disappoint, magtatagumpay ka in a sense na hindi mo susukuan. Hindi ka susuko. Kung nakarelate kayo dun sa gambling issue or whatever addiction, this July, medyo sasampulan ka ni universe para bawas-bawasan yung pagka-addict sa kung anumang bagay. Maraming forms ng addiction na, hindi lang siya ano, gambling. Pwede ding internet addiction, work addiction. Uy, parang ito din yata yung ako ni Capricorn ba? Alchemize pain. Whatever you're encountering or experiencing right now, it's just a step towards parang renewed sense of self o kaya renewed way of seeing things. Babasahin ko yung sabi ng guidebook dyan. Magmula May, I think May ako nagsimula, binabasa ko na yung guidebook para kayo mismo may interpretation. Tsaka maramdaman nyo yung words ng author. Kasi ang ganda-ganda ng deck na to. So, hindi man kayo bibili ng deck na ito. Hindi ko alam kasi kung meron locally eh. Try ko hanapin dun sa YouTube. Ililink ko sa YouTube kung nasa YouTube kayo. Pero parang wala eh. Tinry ko itong hanapin. Sa Amazon ko kasi ito nabili. Anyway, alchemize pain. Pain happens. It sinks us beneath the surface of life into the watery abyss of agony. We have no control over when it arrives or how long it stays. But we can influence how much suffering it leaves in its wake. When we hold on to the injustice of pain, it can turn into suffering. Release the pain through the healing power of creativity. Sing your sorrow, dance your turmoil, alchemize your hurt into art. When we offer the pain a sense of release, we bless it with beauty. This is sacred alchemy that comes only after grief. You must grieve your pain first, giving your heart the space it needs to bleed out all the messages that will diminish or limit you. Ignore the voices that suggest you should be over it by now, or tell you all grief looks the same, or say you deserve this pain. Only by embracing pain and then expressing it can you rise again to the surface. I'm so sorry sa ingay na inyong naririnig. Pero sana naintindihan niyo yun. Pasensya na rin kung medyo madilim, malakas ang ulan kanina. And yeah, iwan ko na yun, Sagittarius. Sana makita kita ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!